So, nung bata ka, ang dream talaga is maging basketball player? To be honest, basta makapag-provide lang ako sa family ko. That was the dream dream. Yeah, same ko eh. Pero kayo, yun siguro yung common denominator nyo, kaya na-attract kayo sa isa't isa. Kasi naniniwala ako you attract who you are. Yeah. Diba? Ibang chapter ka na ngayon ng buhay mo, so na-attract mo na yung talagang tamang para sa akin. Yes. Feeling ko din tama na siya para sa akin. Parang ayoko na ng iba. Kaya siya siguro din yun yung pinaka-prayers ko na sana, Lord, ito na siya na. Kasi sobrang ganda ng nadala niya sa buhay ko. Kailan kayo nag-meet ni Zainab? Yun na. February 2023. Paano kayo nag-meet? Sa common friend. Pinakilala sa kami. mga common Ayan. Pero kasi, yung time na pinagkakilala kami, pabalik din kasi siya ng Japan. So, February 25 kami nagkakilala. Pabalik siya ng Japan ng March 2. So, ganun lang kabilis. 1 week lang. Para isang linggong pag-ibig. Yeah. Pinag-papin levels na pala tayo Pero dito. hindi naman kasi siya yung Lunes to Linggo. Hindi naman ganon. Kumbaga 3 beses lang kami nagkita nun. Tapos yung mga pagkikita namin is yung talagang mga saglit lang. Kasi gusto niya talaga akong makausap, ganon. Gusto niya akong maka-hangout, makilala, ganon. Hindi ko naman na-expect na parang okay lang yan, aalis din naman yan. Ako naman kasi matagal na rin ako single nun, a year mahigit na din. So, ayun, nag-try ako. Hindi ko lang sineseryoso nung una, Titin. Kasi, ay, paalis yan, basketball player yan. So, parang feeling ko, oh my God, baka madali na naman tayo ng mga loko-loko. So, nung sinabi sa'yo, papakilala sa'yo si Zainab, kilala mo na siya noon, hindi pa? Hindi po talaga. Hindi mo naririnig kung sino Actually, yung Zainab. ang pagkasabi, papakilala ko sa friend ko. So, Hindi pangalan ko. Oo. Tapos nung nagkakilala na kami, hi, hello, ganyan. Bumalik na ako sa side ko, sa team ko. Lumapit siya, hiningi niya yung number ko. Tapos nagpalitan kami ng Instagram. Yung Instagram na binigay ko sa kanya, hindi Zainab Harake. Nagbigay ako sa kanya ng dump account. Hindi ko pinakilala kung sino ako agad. So, binigay ko sa kanya as ano lang ako. Kilala niya yung pangalan kung Zainab ako, pero hindi ko binigay yung official na kung sino ako dito sa atin. Bakit ka lumapit, hiningi mo yung number niya? I knew something in me na-infatuate ako. Maganda po naman talaga siya. Nabigani naman ako sa magandahan ko. Attractive talaga siya, di ba? Unang kita mo, maganda talaga eh. And ako, di ko talaga na-expect na makikilala ko po siya. Kasi matagal na rin po ako single. Mas matagal siyang almost 3 single years. kaysa sa akin. Almost 3 years po talaga. Para sa isang basketball player, single, 3 years. Decision yon or parang napaso ka ba dun sa last relationship? Medyo malabo po yung last relationship. For me po, kinailangan ko i-fill yung cup ko ulit. Gusto niya buo siya. Okay. Tapos, nung pumasok siya sa buhay ko, sinasabi ko sa kanyang hindi ako okay. Kaya matagal bago naging kami. Lagi ko nga biro sa kanya, toxic era ko to. Ganyan ako. Honest ka naman. Honest mo talaga siya doon. Sobrang honest ko talaga sa kanya. Yung wall niya, grabe. Trust issues. Daming beses ko siyang sinusubukan i-cut off bago pa yung official na kami. Sinabi niya yun sa'yo? Sinabi niya naman po talaga. Very honest naman po talaga siya nararamdaman niya. Pag betrayed ka, if you're betrayed in a relationship, may paranoia ang isang babae. Yes, araw-araw reminder na kukuha niya sa akin, ate. Ayun. Oo. Inner niya yun. Pinagtrabahuhan niya talaga. Kahit na alam niyang hindi ako kompleto, hindi ako buo, hindi pa ako okay on my own, hindi niya ako binitawan. Kumbaga, pinasok niya yung pinakamaliliit na karayong para lang makapasok sa buhay ko. So sabi ko, worth it din naman na pagbigyan yung taong wala namang ginawang kasalanan sa'yo. Parang napapatingin na ako sa sarili ko na parang ako na yung nagiging maling tao dahil sa mga taong gumawa sa akin ng mali. Ano nakita mo sa kanya nun? Kasi sinabi niya nasa toxic era siya eh. For me, pumasok ko sa relasyon namin na not asking for anything, pero going in with what I can give. Peace of mind, genuine support, career-wise, and tulong talaga na in all aspects. Kung whatever she needs me to be, kaya kong gawin. Kung hindi ko kayang gawin, susubukan kong gawin. Pinasyo ko po talaga siya, knowing na nasa toxic era ka lang ngayon. Gusto ko lang tumulong na bumalik. Yung trust mo sa... Yung talagang ikaw. Yung tunay na Zainab. Yun yung sinasabi niya lagi. May faith po ako kay God na, nasaktan lang to. Kaya defense mechanism niya lang talaga is, yun yung toxic. Kaya niya magtaas ng wall, mag-push away ng mga people na gusto lumapit. Naiintindihan ko po. Pero alam ko, yung tunay na Zainab, hindi po talaga mapagmahal, very genuine, very open, very loving po talaga. Buti nakita mo yun. Nakikita niyo yung mga team ko eh. Ganun ako sa mga tao sa mga malalapit friends sa akin, sa mga importante sa akin, sa Lalo mga po sa anak mga ko, bata, lalo sa sa mga mga bata. anak ko, pamilya ko. So yun yung nakita niya, parang sa akin lang ganito to, pero sa ibang tao di naman siya ganyan. Makukuha ko rin yung ganyan. Kailan mo na-feel na nagbubukas na yung heart niya for you? To be honest, nung sa mga bata na-introduce na sa akin yung mga bata.
Kasi malaking step po talaga. Pero matagal po yun. Ilang buwan? 5-6 months. Kalahating taon. Nag-open up na po. Ano yung reaction mo nung nalaman mo may anak siya? Sobrang thankful po. Kasi bata pala po, gusto ko na magkaroon ng family. Hindi nabiyayaan ni Lord. Iba yung plans ni God, which is sovereign siya. Ito. Instant Gusto mo family. talaga ng baby. Instant family po. Mahal ka talaga, no? Mamahalin niya, hindi lang ikaw yung kabuuan. Yes, actually, Package deal. Package deal. Grabe yung pagmamahal niya sa kids. Tsaka siya nagdidisiplina sa mga bata. Ako pinapayagan mo siya sa ganong act. Kasi, ako kasi talaga, Ate Tin, as a breadwinner na parang naging mom and dad ako So, wala ko ibang ginawa kundi magtrabaho, mag-isip ng next na gagawin ko, ano pang gagawin ko para mabuhay kaming lahat. Ayun lang yung paulit-ulit na meron ako. So, wala na akong time magalit sa mga bata. Parang yung galit ko sa mundo, hindi ko kayang ibigay sa kanila. Kahit na may mga nagagawa silang mali. Kaya napapaiyak pa ako ng anak ko. Kaysa ako ang nagpapaiyak sa mga anak ko. Kasi di ko kaya ngang ibigay sa kanila yung burden na meron ako. So, ngayon na dumating si Ray, talagang may partner na ako na siya yung magdidisiplina, siya yung mag-e-explain, kakausapin niya. And tinuruan niya talaga ako in so many ways kung paano lang piliin yung tama. So, nung na-meet mo yung mga anak niya, anong naramdaman mo? Lalo ako nabuo. I feel na accepted. Kasi yun talaga yung longing ko even before. Kasi nga po, madalas nagka-travel ako. So, lone wolf yung dating ko. Ngayon na meet ko yung mga kids, manalo, matalo, maganda laro, pangit laro, ang tingin pa rin nila sa'yo, Superman. Ganun ano. Di as a mom, pag narinig mo, Grabe yung ano ko, wala akong nagawa. Alam mo yung parang, anong gagawin ko? Siyempre, single mom ka, tapos takot ka na baka itong pinasok mo na ng mga relasyon, maka-apekto na naman sa kanila. Especially with Lucas. Kasi si Lucas yung mas matured Si Lucas yung mas nakakaintindi na. Yeah. And nakita ko yung Sobrang pain na nangyari rin sa kanya before. Kasi nung talagang nasasaktan ako before, siya ang araw-araw nag-check sa akin. Tapos siya yung mag-o-open at binubulungan niya pa yung kapatid niya. Call Daddy Ray. Siyempre nanay kaya, tapos alam mo na wala silang ganun. Ang sakit sa puso. Tapos ako lumaki din akong wala akong tatay. So alam ko yung pakiramdam na sabik ka sa tatay. Yung gusto mo may tatay na nandiyan dyan na magsasabi sa'yo, lalambing sa'yo. So naiintindihan ko. tsaka ikaw din, di ba, parang you're longing for a family dahil nga yung nangyari sa parents mo. Apo. I grew up in a broken family in a sense na rin. Kasi nag-divorce sila 8 years old po ako Kaya napadpad ko yung sister ko sa LA. And then ako naman sa dad ko sa Memphis. But ayun, kaya goal ko po talaga is a whole family. Galing, di ba? Parehas kami galing sa Family broken. talaga. Pero dito mo makikita, just because you came from a broken family, you don't have to stay broken Exactly. for the rest of your life. Di ba? Exactly. Hindi habang buhay pwede kang maging broken. Kaya mong baguhin ang sarili mo. Kaya with the decisions. Kasi di ba, as a guy, may mga guy na minsan kung galing sila sa broken family, broken, childhood, nagiging excuse nila yun to have a broken attitude or wala ganito ako ganito nakalaki ako Siguro kaya hindi siya ganun. Kasi kung paano yung faith niya kay God, tapos kinukwento niya sa akin na teenager pa lang siya, ilang years na siya nag-church, na-meet ko yung pastor, na-meet ko yung counsel niya. May counsel kasi siya So lahat ng nasa church, na-meet ko kung paano siya pinapayuhan. So ibang-iba talaga Ibang-iba talaga. Ibang mundo. Sinasabi ko rin sa kanya yon na parang fit ba ako dito after lahat ng mga meron ako ngayon na hindi ko pa mababago agad-agad. Sinasabi niya, kaya nga gusto kita ilapit kay Lord. Kasi gusto ko makilala mo siya para mas maging okay tayo, maging okay ka. Siya yung pundasyon talaga. Siya yung maging pundasyon ng relasyon. For me ang ganda nung meron kang faith. Kasi parang yun yung nagtuturo sa'yo kung paano mo mahalin yung anak mo. Correct. Paano mo mahalin yung partner mo. Paano mo i-lead yung family Yes mo. po. Kasi hindi ka pwede mag-rely doon sa sarili mo lang Pero kung may magbibigay sa'yo ng tamang direksyon, Yes po. diba, dadalhin yung buong family. Siya ang nagtuturo sa'yo. Oo. Tsaka pinigyan niya ako ng Bible nung birthday ko. Ganyan siya. Siya din nag-download ng Bible app para everyday may verse sa phone ko. Pag nag-aaway kami, mag-pray ka. Talaga. Sabi ko, Bel, kailangan ko lang mag-pray muna. Wait lang. Oo, ganun siya. Pray lang muna ako. So, paano nyo hinahandle yung inyong relationship na public figures kayo? Kasi open to public yung buhay ninyo. Yes po. Diba? Sinishare nyo yung iba, may mga ibang hindi kayo sinishare. Pero base dun sa sinishare nyo, ang tingin na ng tao, kilala na nila kayong dalawa. Alam na nila sobra. Tama. So, paano nyo hinahandle yun? Well, si Bel naman kasi, Bel tawag ko sa Bakit, Bel? Beloved.
I love it. Akala ko And tayo Belle din naman magpapali. favorite niya eh. Beauty and the Beauty and the Beast. Beast. Pero yung pagka-Bel, B-E-L. BL. When it comes to Belle kasi, more on social media siya. She's more out there kasi nga sa work niya. Ayun, sa vlog niya. Sinabi ko sa kanya, yung difference with me is parang akong skilled worker. So regardless of if the media likes me or not, basketball pa rin po trabaho ko. Dito ang bread and butter mo. Apo, kumbaga. So, ang role ko po is to support her and to protect her. Regardless of yung opinion po nila sa relationship namin, God-driven naman po talaga. Yun po yung fondasyon. And as long as na-honor ko po yun. Actually, naging recent issue din. Yeah, yung issue kay namin Bea. yun. Alin? Yung Yung kay public Bea. na yan. Yung public Yung po. online. Yung Kasi online grabe po. yung mga articles eh. Talagang hindi ka na nila tatantanan. Si Bea kasi, sobrang sweet na bata naman kasi talaga si Bea. Yes. So si Bea, nagkikis sila. So ako yung parang tinarget ng tao na parang di mo pinoprotektahan yung anak mo, ganyan-ganyan. Tapos, naging issue sa amin kasi sinabi ko kay Ray kung ano na yung mga nababasa ko na parang nagiging masamang nanay ako bigla dahil Naapektuhan yung sinasabi relasyon po concern namin. lang daw. So, naapektuhan yung relasyon naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na, Daddy, laylo na muna yung pagkikis, ganyan. May one time na gusto ikis ni Bea si Ray, pinipigilan naming dalawa. Yung mata mukha niya, ng big grabe. ng bata. Grabe. Feeling Para niya siyang feeling niya na-reject siya. Tapos, sumasagot siya, pero yung mata niya umiiyak na. Kasi hindi pa makomprehend ng... Hindi Nung niya bata. makaprocess. Walang mali siya sa Walang mali bata siya eh. Wala rin mali siya sa kanya. Diba, Ayun, dahil yun na nga comment po ng eh. tao yun, yung parang nangyayari sa amin, pamilya na kaming nasasaktan. So, for me din naman po, unfair kasi siya. So, hindi ko pwede ikis si Bea. Pero pag nagkaroon kami in the future, God willing, na anak, pwede ko po ikis. Babalik po si Bea, sabihin niya, ba't hindi ganun kasut si daddy sa akin? So, ganun din. Parang may fine line na naging, may differentiate. Oh, yung So, palang nagiging challenge. unfair. Oo, Yung po nagkaroon- yung more yung challenge nun. Kasi gets ko naman po na madaming gusto protekta kay Belle, pero what you don't know is, yung burden mo, pati yung sakit mo, naipapasa mo sa iba. Na wala naman pong problema. Sad to say, napagdaanan niyo po yan, and I'm sorry about that. Pero iba po yung sitwasyon po ngayon. And And hindi naman ipapakita yun public kung may ganong mali siya or intention. Sa si Bea talaga, malambing lang siya. Yes. Kahit sino kinikis niya. Pag ibang tao kinikis niya, walang say yung tao. Pero dahil si Ray yung tumatayong daddy ngayon, tapos ang kino-comment yung, hindi naman siya totoong ama, pinapahalikan mo, ganyan. Kaya sinabi niya na, paano kapag tayo nagkaanak, Belle, pwede ko i-kiss, tapos si Bea, lalapit sa akin, bakit ganun si daddy? Diba? Ang hirap din. Ang So, hirap nakapicture kasi po. Sa paano mo feeling nila may ibabalanse? say sila sa buhay mo eh. Sinubukan namin na pigilan pero mas hindi namin pala kaya. Kasi mas nakikita namin nasasaktan yung bata Yes. eh. Mas pipiliin ba namin masaktan yung bata kesa kami? So kami na lang. Kung anong gusto niyo sabihin, kami na lang magte-take nun. Pero hindi namin i-involve yung mga bata. Oh, no. So, yun yung challenge sa so relationship. talaga yung challenge. Nasinabihan ko na rin naman na Dami parang iba't ibang voices. ngayon, ayoko na lagyan ng wall yan. Hayaan na natin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masamang nanay, hindi tayo masamang magulang sa kanila. Kasi ginagawa namin lahat eh, para sa kanila. Anong nabibigay ng relasyon na to sa inyong dalawa? Like, ikaw, Ray. First of all, it gives me family. So, I can't imagine losing all three of you. So, sobrang blessing na sa akin lang. And secondly, Fear mas niya. napapalapit talaga ako kay God. Kasi nga, sa relationship namin, you learn to extend patience, you learn to extend love, discipline children the right way, and maging leader, kumbaga. For me, doon ko nakukuha yung fulfillment, pati yung joy and purpose sa buhay ko. Kasi sa career naman po, na ako eh, I feel comfortable na-achieve ko na po yung gusto kong ma-achieve. Now, nasa chapter na po ako na focus po talaga sa family. Wala na akong mahihiling, kundi ma-maintain lang namin kung ano yung meron kami ngayon. Yun lang. Pagpe-pray ko lang na sana hanggang mag-last to forever. Yun lang ang hinahanap ng isang babae sa isang relationship. Mananahimik ka na eh. Security. Bigyan mo lang kami ng security, loyalty, honesty. Kahit na nga pang-apat yung love eh. Oo. Yes. Bigay mo lang tatlo Actually. to kasi kaya yung love. Pag nagawa mo tong tatlo, yun na yung sign na love mo kami. Diba? Yun na Yes. yung sign Wala na- ka nang hihilingin. Yes. Yan ang magbibigay sa babae ng peace of mind. So, paano mo i-define ang love ngayon at this stage of your life? Ay! Di ba? Ako, Paano para ba- sa akin talaga, love is peaceful, life para sa akin ngayon. Kasi, nung time na may love ako, pero wala ako sa peaceful place, kinakain yung buong pagkatao ko eh. Nadadala ko sa hindi ko alam kung tama pa ba to. Nagiging maling tao ka.
Diba? Kasi walang peaceful Lumalabas na... yung worst in you. Yeah, yun talaga yun eh. Ngayon na parang nasa kung paano niya gawin lahat para sa akin, andun ako na kampante ako, makakatulog ako, makakalabas ako na hindi ko, asan siya, ganyan. Alam kong hindi ko kailangan hingin kung ano yung mga ikaka-TH ko. Peace of mind talaga ate, tama ka. Kapag meron nun, wala na. Ibibigay niya sa'yo, okay ka na eh. O kasi napagdaanan mo na yung crazy in love. Ngayon, ano na siya? At peace in love. Yeah, at peace in love. Yun ang hinahanap ng babae. So, may pressure ba for you? To be honest, hindi naman po pressure. Actually, blessing nga po kasi talaga. So, as long as I can prioritize her and the kids and make sure na sinusuporta ko sa at pinoprotekta, then the rest will follow na lang po. Tsaka ayaw niya tignan yung past, ayaw niya tignan yung future. Gusto niya yung kung ano lang talaga yung nangyayari sa present. Mas live in the mag-focus. moment. Yeah. Lagi at the moment, anong dapat gawin sa mga bata, sa atin. Live in the moment because this moment is going to be your past and this moment will determine our future. Yes. Diba? Yung ginagawa nyo in the present, ang magsasabi na, dito tayo papunta. Tapos ito yung mga moments na babalikan mo na, oh, happy moments natin. Yeah. Nagiging core memory. Yes. So, ikaw ang tatanungin ko, Ray. What do you consider is important in your life right now? Right now, number 1 ko parati sinasabi is God. Number 2 is family. Pag nagde-decision po ako, yun po ang scale ko po. Hierarchy. Yung moral compass ko po talaga. Kasi at the end of the day, many are plans in a man's heart, pero it's God's plan that prevails. Just continue to have faith in the Lord sa plan niya. Okay naman mag-plan, but know your direction, know your purpose talaga. Iba na talaga ang mga wisdom talagang nakukuha natin kay Ray. Feeling ko alam mo kasi yung pagkabubita ko malala. Yung siya yung partner ko, pero kampante ako kasi hindi niya ako ginajudge eh. Tanggap niya buong pagkatao ko talaga. Hindi, talagang good influence siya sa'yo. Sobra talaga. Diba? Pati yung relationship ko sa work, sa friends, ngayon, parang nagkakaroon ako na, dapat ganito. Kasi siya yung sinasabihan ko, siya na yung parang naging best friend ko. Minsan manager na din siya, minsan ano na din. Nagiging moral compass mo na siya. Sobrang ano talaga niya eh. Siguro dahil din marami siyang knowledge pagdating sa mga bagay-bagay and mas ahead nga yung age niya sa akin. So, eto naman, dun sa mga babae na pinagdaanan mo at dumadaan sa pinagdaanan mo, ano yung gusto mong i-advise sa kanila? Kasi ikaw, ang tawag na sa'yo, you survived it. You're a survivor. You're not a victim anymore of your past, you are a victor. Wala naman talagang babaeng deserve makaranas ng ganun eh. Kasi grabe na yung pinagdadaanan nating hirap eh. Yung monthly period pa lang, yung panganganak, Emotional. yung emotional, lahat yan eh. So kailangan natin makahanap ng taong magbibigay sa atin ng peace at saka yung assurance nga. Kasi dati kaya ka nga napapraning eh. Kaya ka nga nasisira kasi nadadala ka ng emosyon mo dahil sa mga maling nagagawa sa'yo, di ba? Para sa akin talaga, wag lang silang bibitaw. Isipin nila din yung sarili nila. Hindi naman masama minsan isipin yung sarili natin eh. Lalo na kung gusto lang naman natin makawala sa ganung toxic na sitwasyon. Pati tayo nagiging toxic na eh. So talaga magbabago tayo kung ipagpapatuloy natin yan. Pero kung susubukan natin tanggapin lahat ng sakit na meron tayo at the moment, mag-pray ka lang na, Lord, bigyan niyo po ako ng bawi soon. Hindi ngayon. Hindi naman kasi nagbibigay si Lord agad-agad ng bawi na nasaktan ka kahapon, bukas merong ano. Ayusin ka muna niya. Ayusin ka muna niya. Yes. And unti-unti, alam mo, masasabi mo ako kasi masaya na ako eh, nakabangon ako. Yung thank you talaga, nakabangon ako. And hindi ko alam kasi sinasabi ni Daddy Ray, pangit yung may pride ka. Pero, napangkapitan ko din siya eh. Kumbaga, nung kumawala ako, sinabi ko sa sarili ko na hindi na tama yung nangyayari sa'yo. Nanindigan ako na hindi na kahit na gusto pa siya, minsan may mga kailangan ko, ganyan. Biglang ilalaban mo talaga yung kung ano yung value mo ng mga anak mo. Kasi sila ang pinakatitignan mo. Yun na lang. Kasi kung ikaw na nasasaktan ka na sa ganong sitwasyon, what more sila? Kapag sila na yung naka-experience ng ganong kagulong pamilya. Ano ang maling relationship at ano na yung tamang relationship? Para sa akin, yung maling relationship is yung wala kang boses dahil babae ka lang. Pero yung tamang relationship is yung dalawa kayo. Dalawa kayong nagdesisyon para sa pamilya, dalawa kayong nagsusumika para sa pangarap ng pamilya. Dalawa kayong nagtutulungan. Hindi yung mag-isa ka lang. The best lesson that you've learned about love, kayong dalawa? Love is truly unselfish. Kasi hindi mo na unahin sarili mo. Unahin mo na talaga yung partner mo and in this situation, the kids also. Hindi na siya
about sa pride ko, kung what I think or how I feel. It's more on ano yung kabubuti ng pamilya ko. Ako naman din, siguro ganun nga, iisipin mo talaga yung family mo. Hindi na importante kung love niyo yung isa't isa everyday. Ang pinaka-importante is yung commitment. Parang commitment muna bago yung love. Huwag na tayo magpaka-plastic. Talagang yun. Meron talagang needs yung partner mo, may needs ka din. As long as nabibigay niyo yun ng equal sa isa't isa, you'll work. Tony Talks ko lang binibigay yung mga kasi inakala di ba nung tao na scripted yung buhay ko dahil lang for contents, for hype. Ngayon masaya ako na hindi ganun kalakas yung hype ko pero masaya yung buhay ko. Hindi ko gagawa ng drama yung buhay ko. Kaya din pinili ko nung Mother's Day dito ko sabihin na single mom na ako. Kasi ayoko siyang ilabas sa vlog ko, sa post ko. Mas pinipili ko na genuine yung reason kung bakit gusto ko yung kausap ko, may makukuha akong aral. Kasi ikaw ganun ka talaga makapag-usap, Ate Tini. May mapupulot talaga sa'yo. The way ka mag-handle ng conversation, makakapag-uplift siya ng ibang tao. Ate Tin, thank you. I love you. Thank you. Salamat. I love you. Grabe Thank kayo. you so much. Thank you so Kayo much ni for having Ate us. Alex, grabe talaga. Uy, si Sobrang. Catherine sobrang saya sa'yo. Lagi ko kausap yun, te. Sabi niya, uy, sobrang saya. Nagbabaliwang kaming dalawa talaga. Sabi niya, uy, sobrang saya na ni Zainab, deserve niya.